Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat kung anong oras nyo man ito napapanood. Pag-usapan natin yung mga kaso ni Susan Yance o yung ating paboritong si Savvy Filipino Lawyer, no? Yung ating friend, no? Best friend ko yan. Okay, so anong dapat pag-usapan? Ah, di ba so many months ago, nung late 2025, naging close sa amin yan si Savvy Filipino Lawyer. No, galit na galit nga siya sa amin kasi hindi daw siya pinagtanggol. Eh, paano mo pagtatanggol yung tao? Eh, wala nga akong alam tungkol sa kanya. 'Di ba? Ang alam ko lang kung ano yung sinabi niya na it turns out hindi naman pala totoo. Now, may mga kaso na pinost si Pugenius about her at bubusisiin natin at ipapaliwanag kung anong ibig sabihin ng mga yon, no? Ng mga kaso na yon. At syempre, tignan natin kung ano yung magiging kalagayan niya going forward simula nung siya ay maaresto. Bakit di pa siya nakakapag-bail right now? 'Di ba? Kasi hindi naman ganoon ka hindi naman death, reclusion perpetua o life imprisonment yung pinapataw sa kaso niya. So pwedeng-pwede siyang mag-bail supposedly. Eh, pero bakit hindi siya nakakapag-bail? So bubusisiin natin 'yan, no? At by the way, no, I'm on my way sa 3,000 subscribers. Salamat po sa inyong lahat. At saka naaabot ko na yung threshold ng YouTube para makapaglagay na ako ng bank account. So, tignan natin, no? Ah, let's go to the video. Pakinggan natin. Ayan. Ito yung mga kaso ni Susan Yance supposedly, no? Ayon kay Fuji News, no? Okay, pinost niya ito sa GC last time. And kudos to Fuji News. Hindi pa niya tayo binigyan ng information na hindi totoo. At itong mga ito ay verifiable. Andiyan yung mga case number. Paano natin maintindihan yung case number, no? Paano anong ibig sabihin ng case number? Ito, katulad nito. Ibig sabihin yan Municipal Trial Court, no? Cebu yung province kung saan yan nakasampa. Ano yung jurisdiction ng court sa Cebu, no? Okay, tapos ito na yung mismong case number 19046779 CR. Ibig sabihin ng CR, criminal case. Anong kaso ito? Estafa. May warrant of arrest na, no? At nag-bail siya. Nag-bail si Susan Yance. Ibig sabihin, nung mga time na nandito siya sa live, out on bail pala siya. Nagla-live siya sa channel ni Bungo, sa channel niya mismo tsaka sa channel ko. Ano na pala siya noon, out on bail, no? Tapos ito yung may conviction siya, Manila 17. Ibig sabihin Metropolitan Trial Court, no? Okay, 170338-2 criminal case. Tapos meron pa, ibig sabihin dahil 2 counts yan. Ito yung sinasabi ni Pugenius na convict na si Susan Yance. This one is more serious because it is already a warrant for service. Warrant of service, ibig sabihin, kailangan na niyang pagsilbihan yung conviction yan. In this case, 1 year to 4 years. Indeterminate, indeterminate penalty yon. Ibig sabihin, pwedeng 1 year lang, pwedeng 4 years lang. Depende sa magiging takbo ng kanyang pagsaserve doon, no? O kaya, depende rin sa mga past behavior niya. Definitely, hindi ka bibigyan ng minimum sentence kapag ikaw yung tipo ng tao na nagtatago sa batas o kaya yung may tendency na tumakas o kaya umulit-ulit, whatever, and so on. No, yan, this is for Manila. O ito, meron din, METC, Muntinlupa, No, case number 57332, 57332. Ito yung warrant of arrest na sinerve sa kanya. As far as I know, no. Ito yung warrant of arrest na sinerve sa kanya nung time na yon. Tapos ito, METC
5733-1, 5733-1, no? Meron na namang warrant of arrest. So ito yung 3 at saka 4, ito yung dalawang kaso na sinampa sa kanya sa Muntinlupa. Yung alam niyo, naalala niyo nung hinuli siya sa ano, Maynila. So iba pang kaso 'yon. Iba pang kaso, no? Hindi ito 'yon, hindi ito yung estafa case na 'yon. Bakit? Kasi this is Muntinlupa. Pero yung napanood natin sa TV, ginanap yun sa Maynila. Sa Maynila siya nahuli. So, sa Maynila ginawa yung ano ng krimen, paggawa ng krimen. So, iba pa to, no? Iba pa yung sa Mandaluyong. Tapos iba pa yung sa iba pa yung sa Pasig. Tapos meron pa pala sa Marikina. Branch 93 ng METC ng Marikina. Article 315. So, this is an estafa case. Pero ito, na-serve na yung warrant at na-aresto na siya. So, now, anong analysis natin dito? No? Ano ang mga analysis natin dito sa mga kasong to? Unang-una, nag-bail siya sa Cebu last time. Tapos, hindi siya mahanap, 'di ba? Hindi siya mahanap nung authority para sa iba niya mga warrant of arrest. So, ibig sabihin, nag-jump bail siya. Ano yung ibig sabihin na nag-jump bail? Pag sinabing nag-jump bail, umano ka, ang tawag dito, tumakas ka sa bail mo. Hindi ka nag-appear sa court para sa mga kaso mo. No? Tinangka mong takasan. That is what jump bail means. Kaya hindi pa nakakapag-bail yan ngayon. Kasi alam nyo, kung magbe-bail yan, dapat ginawa niya na as soon as nahuli siya. Pero bakit hindi siya makapag-bail? Kasi ayaw na siyang bigyan ng bail. Na-cancel na yung bail niya. At pag na-cancel na ang bail mo, ibig sabihin, hindi ka na makakalabas. Kasi nagtago ka nga eh. 'Di ba? Ibig sabihin nun, wala kang intensyon na harapin yung kaso mo. So, yung mga sinasabi sa atin ni Susan Yance na kung meron kayong kaso, haharapin niya. It's not true at all. Pati yun, pinagsinungalingan niya. No? So, it's not true at all kasi tatakasan lang kayo nitong taong ito. So, yung mga yung mga kritiko niya na tsaka yung mga natatakot sa kanya na na babalikan nitong taong to, you can be assured na hindi siya makakalabas for now. No? At yung mga nananawagan ako sa mga gusto pang magsampa ng kaso sa kanya. No, napakadami pang iba na hindi pa nasasampa. Pwede pa kayong mag-file ng case against her. Ngayon, pagka sinabi ng prosecutor, bakit ngayon lang? I think ang i-argue ng mga lawyer nyo ay hindi naman kasi siya nahuli dati at large siya. Nagtatago, 'di ba? So, tandaan niyo no, ito din yung tao na sinabi niya sinabi niya through her child doon sa bata na hindi na pala bata, no. Sinabi niya yung statement niya na she is innocent until proven guilty. May conviction siya, paano 'yan? Imbis na i-serve niya yung conviction niya, ayun, umalis siya. Hindi niya sinerve. So, isa-serve niya yung 1 to 4 years, no? Tapos at the same time, habang pending yung kaso niya sa Regional Trial Court o sa METC, Metropolitan Trial Court, hindi siya makakalabas. Yung conviction niya ay falsification of public document. Ibig sabihin yan, namimeke siya ng dokumento, no, para manloko. Kakambal yan ng estafa, like I said before, no? Pag mag-e-estafa ka, syempre kailangan mo magpakita ng mga documents. No? At yung mga documents na yun, yun yung ginagamit mo sa panloloko. So, meron na siyang conviction sa falsification. And since 2019 pa yan, tapos nagtago nga siya, I don't think nag-appeal siya for that. Malamang naging naging final
and executory yon a long time ago, tapos hindi naman siya nag-appeal. Tinignan ko sa Court of Appeals, wala namang Susan Yance na pangalan dun eh. 'Di ba? Sa website ng Court of Appeals, walang kaso doon na may Susan Yance. No, so ibig sabihin, pagdudusahan niya muna 'yan, tapos haharapin niya yung mga kaso niya while at it, no. So hindi siya makakalabas for now. No, hindi siya makapag-bail kasi meron na siyang conviction. Hindi dahil iniipit yung bail niya. No, it's not true. Hindi iniipit yung bail niya. Hindi talaga siya iniipit ng mataas na tao kasi hindi naman siya masyadong relevant. No, hindi siya masyadong sikat na tao para ipitin, no. Hindi siya high profile na criminal para ipitin, no. At diyan nagtatapos ang illusion, at saka manipulation ng ating sabi Filipino lawyer. So, magandang umaga po, magandang hapon, no. Paalam.